Ang weird nun Hindi talaga ako makapaniwala. Kamukha sila, kambal kaya sila. Posible. At bumubulong ka. Adopted child lang si Lauren, hindi ba? Alam mo ba kung may kapatid siyang babae o lalaki? Ba't bigla mong tinanong yan? Alam mo kasi... wala. Hey, natakot talaga ako sa'yo kanina. Alam mo kung gaano kabigat yung glass cabinet na yun? Hindi ka natakot kasi hindi mo naman nakita. Pero munti ka na talagang tamaan. Konting-konti na lang, nadali ka na. Alam mo kung ano yung pinaka-pinag-aalala ko? Sa oras na malaman nilang katotohanan, tapos tayo. Kaya nga pasalamat na lang talaga ako, bigla sumulpot yung babaeng yun kanina at tinulungan tayo makalusot. Hoy! Ano ba yung sinabi niyang binubusuan mo raw siya, ha? Yan po ang business card ko. Executive Director ka pala. Ikaw si William Shen. Hello, Mr. Shen. Ano maipaglilingkod ko sa inyo sa araw na ito, ha? Gusto mo bang magtanong tungkol sa career mo, sa business partner mo, o sa kapalaran ng investment mo? Hindi po tungkol sa mga yan ang sinadya ko. Okay lang. Kahit ano pwede ko ipaalam sa inyo dahil ang diwata. Alam niya ang lahat. Ilan po bang anak niyong babae? Ha? Ilan ang anak kong babae? Importante ba yun? Napaka-importante. May isa akong anak na lalaki at isang babae. Sigurado kayo? Ha? Siyempre sigurado ako, anak ko sila eh. Grabe, weird talaga nito. Oo nga, minsan. Minsan nawiwirdohan ako eh. Teka nga, sandali. Ano ba talaga ang gusto mong malaman? Ganito po kasi, nung pumunta ho yung anak niyong si Lucy Chen sa department store namin, nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan lang. Nagka-problema? Oo, malit lang naman po. Walang iya ka! Ikaw yun ang mga nagsalat ko! Ako pala ang habang mo pakita sa bahay ko, ha? Hindi po ako yun! Magawa ka! Sino? Pinauwi ka mo! Wala kayo! Hindi po ako yun! Hindi mo siya yun, ma! Hindi po Hindi ako siya yun! yun? Nagkakamali po kayo! Hindi po ako! Ba't hindi mo sinabi? Bigla niyo na lang po akong pinaghampas eh! Ang sakit niyo! Ewan ko yata. Teka lang. Nakikipag-areglo ka ba para sa GM mo, ha? Hindi pa nga ako nagpa-file ng complaint. Sumusuko na kayo? Maniwala ka, Miss Chen. Misunderstanding lang talaga yun. Kaya ako nagpunta rito para magpaliwanag. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tama! Ano kung mayaman kayo? Hindi kami natatakot na humarap sa inyo sa korte! Ma'am, hindi po talaga pinusuhan ni GM Pang si Miss Chen. Sinisiguro ko po sa inyong... Ay, nagpapanahimik ka! Alam na Diyos sa buong katotohanan! Ang kapala mukha mo magsinungaling sa harap ng diwata ng itasyan na kaligitan! Hindi ka ba natatakot para sa kaluluwa mo? Ma'am, teka ho. Yung espada niyo. Nakasan mo ang loob mo. Grabe, ang dumi-dumi ng pakiramdam niya sa sarili niya dahil sa nangyari. Hindi na nga niya magawang isuot uli yung nurse uniform niya. Hindi na naman siya karapat-dapat doon. Nurse uniform? Hindi na gusto naman itong anak ko, no? Nakagraduate siya ng nursing. Tumahan ka na, anak. Kung ganun po pala, nakatapos ng nursing si Miss Chen? Kailangan ulitin? Hindi na niya kaya magsuot ng puti niyang uniforme. So, sayang lahat ng pinag-aralan niya. Alam mo kung magkano ginastos namin, makatapos lang siya. Paano kung ganito? Meron po akong magandang job offer para sa anak niyo. Kailangan ko ng 24-hour caregiver. Pero meron namang 1 day off per week para magamit ni Miss Chen ang pinag-aralan niya. Ano sa tingin niyo? So, kukunin daw niya akong 24-hour caregiver? Teka, syempre mahal ang bayad ng ganong caregiver. Biruin mo, 24 oras ka mag-aalaga, walang tigil ang patak ng metro nun. Alam ko po yun. So, magkano bang inaasahan mong sweldo kung ganun? 24 hours yun. 80. At least 80,000 a month. 100,000. Ano ang akala mo dito
ito, talipapa. Ang kapal mo tumawad-tawad sa amin. Basta sabi na lang, bayad kita. Magkano sabi mo? 100,000? At may additional 20,000 after ng probation. So ito na yung kopya ng kontrata natin. At kasama na rin dito yung confidentiality agreement. Pati yung provision kung may breach of contract. So may assurance kayo na tutupad ako sa pangako ko. Ngayon, kung wala na kayong ibang tanong, pwede ka na mag-sign. Hindi naman siguro scam to, no? Tayong dalawa pang bibiktimahin niya. Tama ka dyan, ma. Thank you. So, ito ang kopya mo, Miss Jen. At ako, ito naman ang copy ko. At saka, meron pa ako isang hihilingin. Kung may pupuntang reporters dito, ang pakiusap ko lang... Okay. Salamat. So, paano? Di magkita na lang tayo bukas? Paalam na po sa inyo. Ako sa nangyari, ha? Naisip siguro ng mahal na diwata na sobra ng dinanas natin paghihirap. Ang laking bahay nito, ah. Kaya naman pala kaya nila magbayad ng 100,000, eh. Grabe ka, Lucy Jen. Magiging mayaman ka na sa wakas! Ang aga mo, ah. Ang pangit kung late ako sa unang araw ko, di ba? Maganda rito. Tahimik na lugar. Ay, teka. Sabi mo, i-increasean mo ako pag nakapasa ako sa probation ko, di ba? Okay pa rin ba yun? Oo naman. Ibang klase. Paano nga kaya talaga ang buhay ng mayayamang pamilya? Ipapakilala kita. Hi! Siya nga pala si Mr. Gabriel Fang. Ikaw pala yan? Eh, sirang ulo kang manyak ka! Tuturuan ka na leksyon! Sisirain ko yung mukha mo! Walang yan! Teka, sandali! Ano ba? Sandali lang! Bulag siya! Ano ba? Ako na walang yan! Walang na! Walang siya? Oo. Hindi siya nakakakita. Kaya... kalma lang, okay? Kung ganun eh. Ibig sabihin... Wala siya nakita sa'yo. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, misunderstanding talaga yun. Ayun! Kaya naman pala ganun na lang ang sumpa mo sa altar. Hello, Mr. Pang. Ako si Miss Lucy Chen. Pasensya ka na. Mali ang akala ko. Sorry talaga. Pasensya na po talaga. Excuse muna, ha? Bakit siyang kinuha mo? Kasi may nursing background siya. Bro, please. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng caregiver mo? O sige, since magkakilala na kayo, okay na yung introduction natin, ha? Kahit saan ka maglabas-pasok sa bahay na to, Miss Jen, okay lang yun. Pero titiyakin mo lang na lagi ka malapit kay Mr. Fang. Kahit ano pang ginagawa mo, isa lang dapat ang lagi nasa isip mo. At yun ang kaligtasan niya. Okay. Walang problema yan. Tatandaan ko mabuti. Actually, simple lang naman. Isa lang ang job description mo. At yun ay kung ano man ang ipapagawa niya sa'yo. Kailangan mong gawin yun. Pero syempre, wala naman siyang ipapagawa sa'yo na makakasira sa puri mo. Eh di walang problema. Okay naman pala eh. Alright?
Yun lang ang gusto ko sabihin. Magpapaalam na muna ako. Okay? Bahala ka na. Bye-bye! Mr. Fang, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka, ha? Mr. Fang? Hindi ko alam kung paano ang usapan yung dalawa ni William. Pero okay lang kung hindi mo naman talaga gustong gawin to. Pwede ka na umalis ngayon. Hindi ako hihingi ng danyos. Huwag mong isipin yung contract. Ay, bakit ko naman kailangang isipin yung danyo, sir? Gusto ko naman talaga magtrabaho ng maayos. Tutuparin ko yung pangako ko. Mr. Fang, promise gagawin ko talagang best ko. Bahala ka. Mr. Fang? Mag-isa ka lang nakatira sa malaking bahay na to? Hindi ka ba nalulungkot? Mr. Fang, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Yoo-hoo! Alam mo, Father, bata pa lang kami ng brother ko, close na talaga kami. Halos hindi rin nagbago yung ugali niya. Ang stubborn niya, sobrang straightforward. Ang hirap niyang mapasunod. 2 years na hindi pa rin siya makaget over sa death ng fiancé niya. Kaya curious talaga ako kung anong itsura ng fiancé niya eh. Kundi lang ako nasa abroad dahil sa studies ko. Makikilala ko yung babaeng yun at malalaman ko kung bakit siya lamang sa akin. Alam yun ni God. Noon pa ako may gusto sa brother ko. Bawal kang umibig sa kapatid mo. Hindi naman kami magkapatid sa dugo, Father. Naging siblings lang kami dahil yung mama niya, kinasal kasi sila ng papa ko. Hindi ko naman ginustong magkaganon. Hindi man kayo magkapatid sa dugo, magkapatid pa rin kayo sa mata ng Diyos. Okay, sige, fine. Alam ko naman yun. Pero siguro pwede ko naman siyang magustuhan. Kung sikreto lang. Mamamatay na lang, nag-iwan pa sa atin ng utang! Hindi ko talaga akalain na magagawa yun sa atin ni Papa. Nasaan ang newspaper ko? Para sa pagkakolehiyo mo, wala na! Kumain ka na. Nasaan yung newspaper ngayon? Sana talaga Tingnan mo. nag-iwan nyo na lang ako. Tingnan mo kayo ang Ano bang newspaper yun? Sa halip na hindi ka na dapat tumatagdag sa alalahanin ko! Eh, ano gusto nyo maramdaman Kung hindi mo gusto tong trabaho, pwede ka nang umalis. Tutuloy ang pag-aaral sa university. Magsisimula ko pa lang, paalisin mo na ako. Makapagtrabaho naman ako sa palengke. Anong trabaho? Diyan ba? Ano naman ang Hanapin ko lang. Eh, ano bang problema to? gusto kong makatapos ng pag-aaral. Ito pala. Gusto mo talaga matapos, magtrabaho ka at mag-aral! Ano ba nga? Pakunti ka na lang. Please. Hirap kasi ng ganito wala tayo. Problema ko pera? Magtrabaho ka! Yung iba nga, kaya mag-aral habang nagtatrabaho. Eh, ikaw pa kaya? Ang sabihin mo, wala na magiging sa katawan. Hindi ba sinabi ni William sa'yo? Huwag mong aalisin sa pwesto ang mga gamit dito sa bahay. Nakalimutan ko eh. Pasensya na. O yan, dyaryo mo. Basahin mo yung finance section. Ikaw na lang ang bumasa, pwede. Okay. Ako na. Nag-press con si GM Gabriel Fang ng Big City Mall upang pasinungalingan ang usap-usapan na bulag pa rin siya. Sa gitna ng press con, isang mystery girl ang sumulpot at tinawag siyang manyak. Okay na yan. Lampasan mo na lang yan. Okay. Sir? In fairness, ang gwapo mo dito sa picture. Okay, fine. Matapos ang 2 taong pananahimik at pag-iwas sa mga mata ng media, bumalik muli sa limelight si General Manager Fang. Maraming nagsasabi na bagamat naka-recover na siya sa car accident, hindi pa rin bumabalik ang paningin niya. Sa katunayan, hindi nawala ang pagdududa at misteryong ito. Hanggang sa wakas ay umarap na nga sa media kahapon ng negosyante sa kanilang annual department store inspection
Ang ginawa niyang yon na nag-alis ng pagdududa ng lahat. Nagsisinungaling kayo ah. So kung gano'n yung department store inspection, palabas niyo lang yun para sabing hindi ka bulag. Pare niyo ah. Paano kayo nakalusot sa plano niyong gano'n? Sa harap pa ng media. Teka. Ibig sabihin sa ginawa kong pagsugod sa'yo kahapon, ang nangyari nagawan patuloy kita ng pagborno. Kasi malamang nabuking ka nila. Uy, teka! Hindi ba dapat may premyo ako sa ginawa ko? Kasi baka mamaya niya maichika ko yung totoo, di ba? Igawin mo. May confidentiality contract tayo. Magbabayad ka ng malaki pa Ay, nila. Diyos ko, ikaw naman hindi ka mabiro. Masyado ka namang seryoso. Lauren, hintayin mo ko. 爱上了你，像呼吸一样简单的事情。